Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bumisita sa Batanes para makita ang kalagayan at sitwasyon ng ating mga kababayan na nasalanta ng Bagyong Julian. Alamin natin ang detalye sa sentro ng balita ni Joyce Salamatin. Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang lugar na naapektuhan ng Bagyong Julian sa Basco, Batanes. Kabilang dito ang Barangay Sianarian kung saan pinadapa ang ilang bahay na gawa sa light materials. Sinilip din ng punong ehekutibo ang Basco Central School na napinsala ng bagyo. Namahagi ang Department of National Defense, Office of Civil Defense ng 10 kilong bigas sa 4,000 beneficiaries, habang ang Department of Social Welfare and Development ay namigay ng 3,000 pesos para sa 2,000 recipients ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Nag-abot naman ng 800 piraso ng yero at 800 piraso ng lumber ang Provincial Local Government Unit ng Batanes. So, mag-release na tayo ng 10,000 bawat household. Tinagdagan ng Speaker of the House ng 15 million ang release para sa tulong. Ang Office of the President naman ay magre-release kami ng 25 million para sa tulong. Tiniyak din ni Pangulong Marcos Jr. na may malinis na inuming tubig ang mga residente. Kaya sa isang balde na ganyan, kayang magpainom ng tubig ng mga 100 tao sa isang araw. Kaya marami kami ipamimigay na ganyan para meron naman kayong water supply. Sa situational briefing sa Provincial Capital, naging emosyonal si Batanes Governor Marilu Cayco sa naging epekto sa kanila ng Bagyong Julian. Kami po ay humingi ng tulong lalo na para sa pagpapatayo o pag-repair ng mga nasirang bahay. Nangangailangan po kami ngayon ng iba't ibang shelter materials upang maipagawa kaagad ang mga bahay na totally damaged. Nasa 7,090 pamilya o 21,348 na individual ang naapektuhan ng bagyo sa lalawigan. 17 ang nasugatan, isa ang na-admit sa hospital ngunit walang naiulat na nasawi. 2 sa 29 na barangay sa Batanes ang naibalik na ang supply ng kuryente. Hindi pa rin stable ang linya ng komunikasyon. Umabot sa mahigit 800 milyong piso ang halaga ng pinsala sa kalsada, tulay, government building at iba pang infrastruktura sa lalawigan, habang umabot sa 45 milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Hiniling ni Governor Cayco na magkaroon ng moratorium sa pagpapatupad ng RA 8991 o Batanes Protected Area Act of 2000. Apektado kasi nito ang development sa kanilang lalawigan, lalo na sa dredging o clearing operations sa mga ilog at floodway, kaya nagkaroon ng matinding pagbaha sa ilang lugar. Dahil sa batas na kami ay protected area as a whole, hirap na hirap kami sa pagpapatupad ng aming mga development projects sa probinsya dahil sa napakabigat na restrictions lalo na sa PAMPI at sa pagkuha ng environmental compliance certificate. Siniguro ni Pangulong Marcos Jr. na lahat ng pangangailangan ng Batanes ay tutugunan ng pamahalaan upang mapabilis ang kanilang pagbangon. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.